Kabanata 341. Kung iisipin ng lohikal, base sa pakikitungo ni Luna sa kanya, pumapayag naman siya sa ideya na sila ay maging magkasama, kaya hindi talaga alam ni Lucas kung saan nanggagaling ang kanyang kalituhan at insekuridad. Ngayon, matapos na ma-analyze ni Lucian ang lahat sa kanyang magulong paraan, medyo naunawaan niya ang kabuuan. Kahit na medyo na-confirm na ang relasyon niya kay Luna, parang walang ugat na lumot sa tubig, napakadelikado, madaling masira sa ihip ng hangin, sobrang marupok. Kaya naramdaman niya ang dahan-daang pag-akyat ng kaba sa dibdib niya. Pagkatapos niyang marinig ang tugon ni Lucas, mabilis na hinugot ni Lucian ang notebook niya at sinulat ang ilang bagay, na parang itinatala lang ang mga petsa at oras, tapos nakikiramay, "Bro, huwag kang mag-alala, lagpasin mo lang ang susunod na 7 araw at panalo ka na sa kalahati ng laban. Tuloy-tuloy na tatalunan lahat ng dating love rivals mo." Ay nako, hindi lahat, andyan pa si Yuan Sullivan. Ang record ni Yuan, medyo solid. Sobra na tong iniisip ko, wag muna tayo dyan. Unahin muna natin ang makalampas sa mga susunod na araw. Tapos, may malalim na ibig sabihin siyang tapik sa balikat ni Lucas at sabi, "Bro, tutulungan kita. Gagamitin ko ang lahat ng lakas ko sa buhay na ito para matulungan kang malampasan tong napakabigat na balakid. Hindi kita papayagang maging ex-boyfriend. 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 Ex-boyfriend." Parang tatlong dambuhalang bundok na biglang bumagsak sa mukha ni Lucas ang mga salitang iyon, halos nagitim lahat sa paligid niya. Tumingin siya nang may takot sa maliit na itim na leather notebook sa kamay ni Lucian, na para bang near-record nito ang petsa ng kanyang kamatayan. Sa Pearl River Hotel. Samantala, nagbabasa si Luna ng tabloid news, hindi namamalayan ng isang itim na kotse na gumagalaw mula sa tabing ilog patungo sa kanyang apartment, at tahimik na huminto sa ilalim ng kanyang unit. Pagbalik niya sa apartment, dahil sa maayos na tulog sa eroplano, ramdam niya ang sobrang enerhiya. Ang una niyang ginawa ay tingnan ang entertainment news na namiss niya ng ilang araw, para ma-update sa mga pinakabagong balita. Pinaka-importante, gusto niyang makita kung paano ang kalakaran ng promotion ng Land Under Heaven. At naranasan niya ang shock ng buhay niya. Ilang araw lang ang nakalipas, pero halos lahat ng kasalukuyang chismis tungkol sa Land Under Heaven ay tungkol sa away na sumabog sa social media. Dahil sa sipag ng buong drama team, sumikat na agad ang Land Under Heaven bago pa man ito na ipalabas at kumalat na sa buong industriya. Pero sa simula, natural lang na ang atensyon ng publiko ay nakatutok sa male at female lead ng drama. Unti-unti, sumikat din ang co-stars na sina Gong Sun Lee at Xiang Wei. Pagkatapos mapanood ng maraming fans ang trailer, sinimulan nilang i-recommend ang show at purihin ang dalawa. Dahil dito, mas sumikat pa ang co-stars kaysa sa main leads. Dahil dito, obvious na hindi natuwa ang fans ng leads. Ang nagpasiklab ng away ay ang second version ng trailer na inilabas ng opisyal 2 araw lang ang nakalipas. Nakita ng drama team na dahil sobrang sikat ng co-stars, nagdesisyon silang i-promote si Luna at Dave sa mga eksenang kasing level ni Snow at Troy. May ilang fans pa nga na nag-compute at napansin na mas mahaba pa ang screen time ng female co-star na si Luna kaysa sa female lead na si Snow ng 3 segundo. Ngayon, sumabog na ang fans ni Snow na simula pa lang ay hindi natuwa. Hoy, anong nangyayari sa drama team? Huwag niyo nang guluhin ang leads. Sino ba ang female lead ngayon? Paano nagkaroon ng mas mahaba pang screen time ang supporting character kaysa sa aming Snow? Gusto lang naming makita si Snow, hindi yung masamang bruha na to. Grabe, pangit siya. Ano to? Tigilan niyo na ang panloloko sa aming mga mata. Ang male at female supporting actors ang kinukuha lahat ng spotlight. Kitang-kita na ang bias ng drama team. Nakakahiya. Sa sandaling iyon, ipinakita ng mga fans ni Dave ang kanilang lakas. Dahil may ilang fans ni Snow na sobrang inis hanggang naidawat pa ang pangalan ni Dave sa gulo, hindi na ito matiis ng kanyang fans. Bulag ba kayo? Si Luna, 10 beses na mas maganda kaysa kay Snow. Tigil na sa kung ano-anong shady na pangyayari. Huwag niyong isisi sa inosenteng tao. Si Dave ang pinakasikat dito, natural lang na mas maraming screen time siya. Hindi bobo ang crew. Ito ang second preview. Ang first preview ay tungkol sa main protagonists, ang second ay tungkol sa secondary protagonists. Anong problema doon? Sa tingin ko, ang ibang fans, sobra na ang reaksyon. Sa kabuuan, parehong fans ni Snow at Troy ang nagpasiklab ng galit sa die-hard supporters ni Dave, na lalong nagpatindi sa palitan ng mga salita. Ang fans ni Dave ay kilala sa kanilang keyboard warrior skills, walang awa, walang pasubali. Nababalisa na si Luna sa mga arguments, masaya siya na nasa panig siya ni Dave ngayon. Naisip niya sa sarili, mas dapat ko siyang alagaan next time. Pagkatapos ng lahat, may perfect army ng mga tapat at matitibay na female fans sa likod niya. Sobrang loyal at ferocious nila. May ilang tao lang na bahagyang nabanggit ang pangalan ni Dave habang kinukutsa siya, at agad na kontra-atake na ang kanyang fans. Habang patuloy na nagbabasa ng news si Luna, tumawag siya kay Dave. Matagal na tumunog ang kabilang panig bago sagutin ni Dave ang tawag, agad siyang nagumpisang bumalangkas ng salita, "Huwag mo akong kausapin tungkol sa confession mo. Ayoko marinig yun. Tapos na. Bye-bye, the user you are calling is unavailable." Nabuwisit si Luna. Ano ba ang problema mo?
Sino ang nagsabi tungkol sa confession ko? Tumahimik ng sandali, bago maingat na nagtanong si Dave, bakit mo nga ako tinawagan? Sumagot si Luna habang nag-scroll sa mga web pages, papupurihin kita. Papupurihin ako, biglang tumayo si Dave na parang tuwid na bakal. Ano ba ang nangyari sa'yo? Wala naman, kakauwi ko lang at tinitingnan ang news. Sagot ni Luna. Alam na agad ni Dave kung ano ang pinagsasabi niya at masiglang nagsalita, kumusta? Ano sa tingin mo ang kapangyarihan ng mga female fans ko? Sobrang astig nila, kahanga-hanga. Actually, naiinggit ako sa'yo. Sana magkaroon din ako ng fanbase na ganito. Kahit mali ako, papuri pa rin ang matatanggap ko araw-araw. Ang saya naman nun, sabik na sabi ni Luna, punong-puno ng paghanga. Malayo ka pa dyan, sabi ni Dave na may tono ng seniority. Biglang binago niya ang topic. Tama, ano na ang nangyari sa confession mo? Namangha si Luna, hindi ba sinabi mo kanina na ayaw mo marinig? Kahit mga babae, hindi mabilis magbago ng isip gaya mo. Kalimutan na natin yun. Luna Windsor, sasabihin mo ba sa akin o hindi? Nakapag-confess ka na ba? Ano na ang nangyayari ngayon? Tanong ni Dave nang mabilis. Dahan-dahan na sumagot si Luna. Ang nangyayari ngayon ay, Dear Lil Dave, huwag kang bastos at tawagin ang pangalan ko ng diretso. Next time, tawagin mo na lang akong tita. Ngayon, si Dave ang natulala. Kabanata 342. Ex-girlfriend naging tita. Sa sandaling iyon, tatlong salita lang ang pumasok sa isip ni Dave, ano, ba, ito. Huminga ng malalim si Dave, tapos sumigaw sa telepono, Sup. Wala ka ng ibang pagpipilian, Luna Windsor. Sasabihin ko kay Judy lahat ng tungkol sa'yo. Sasabihin ko sa kanya na pumasok ka sa isang relasyon nang hindi niya alam. Galit na galit si Luna. Putang ina, pwede ka bang maging mas walang hiya pa? Talaga bang tinuturing mo ang sarili mo na Brad ko? Brad, hindi ka na ba tita ko ngayon? Kung manggahas kang magsabi sa kanya, babaliin ko ang binti mo. Hey, hey. Beep, beep, tapos na ang tawag. Putang ina, hindi naman siguro niya talaga sasabihin sa kay Miss Judy yon, di ba? Talaga bang lalaki siya? Talaga bang gagawa siya ng ganitong kaisip bata na bagay? Ang impulsiveness ay talagang nakaka-frustrate. Tulad ng nakalimutan niya si Judy. Naalala niya kung paano siya nangako na magpo-focus lang sa career at hindi papasok sa kahit anong relasyon, pero ngayon, sinisira niya lahat ng pangakong iyon. Beauty. Lahat ito ay kasalanan ni Beauty. Habang handa nang tawagan muli ni Luna si Dave, biglang lumiwanag ang screen niya, si Judy. Shit, ba't naman nalaman niya agad? Patuloy na tumunog ang telepono ni Luna, at kinakabahan siya, pero kinuha niya pa rin ito at sumagot ng nanginginig, Hi, Miss Judy. Luna, may kailangan akong itanong sa'yo. Sagutin mo ng tapat, sabi ni Judy sa sobrang seryosong tono. Akala ni Luna, tapos na ang lahat. Ano po iyon, Miss Judy? Inosenteng tanong ni Luna. Anong relasyon mo kay Bill Dizon? Relasyon namin? Wait, nalitaw si Luna. Miss Judy, sino po siya? Bill Dizon. Sino si Bill Dizon? Nagtataka si Luna. Hindi ba dapat si Lucas Ford ang pinag-uusapan? Huminga ng maluwag si Judy. Ayos lang na hindi mo siya kilala. Anong nangyari? Akala niya ay naipagsabi ni Dave ang lahat kay Judy. Si Bill Dizon ang CEO ng Prime Wave Estate. May mga kumakalat na chismis kamakailan online na sinasabing itinuturing kanyang mistress. Pinakiusapan ko ang PR department namin para burahin lahat ng posts tungkol dito. Dahil sa kasikatan ng Land Under Heaven, marami kang nakukuhang atensyon kamakailan. Kahit napigilan ito ngayon, maaaring bumangon itong muli sa hinaharap. Pinakiusapan ako ng PR department na kumpirmahin sa iyo kung anong relasyon mo sa kanya. Pero nagbakasyon ka nitong mga nakaraang araw kaya hindi kita makontak, paliwanag ni Judy. Para maiwasan ang hindi kinakailangang atensyon, sinabi ni Luna kay Dave na ipaalam kay Judy at sa crew na nagbakasyon siya. Hindi makontak ni Judy si Luna, at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumabas ang balita sa kritikal na oras, hindi na nakapagtataka kung bakit siya sobrang nag-aalala. Kahit na nagtitiwala si Judy sa kanya, paano naman ang PR department? Siguro inisip nila na nagtatago siya dahil sa balita. Siguradong sobrang pressure ang naramdaman ni Judy. Naramdaman ni Luna ang guilt. Miss Judy, pasensya na talaga. Hindi na ito mauulit. Wala akong alam tungkol kay Bill Dizon at wala rin akong relasyon sa kanya, garantisado yan. Magaling, buntong hininga ni Judy, tapos nagsalita na may halong pag-aalala, pero Luna, kailangan kitang paalalahanan muli. Kahit hindi naman ako masyadong makikialam sa personal mong buhay, kailangan mong maging maingat sa mga bagay na pwede at hindi pwede mong gawin. Nang hawakan niya si Nicole Sloan, hindi niya gaanong iniintindi ang personal na buhay nito. Pero ngayon nakasama niya si Luna, ginagawa niya ang lahat para protektahan ang batang aktres mula sa publiko. Ang magandang mukha ni Luna ang pinakamalakas niyang sandata, pero ito rin ang kanyang delikadong kahinaan. Sa industriyang ito, napakadaling may link sa anumang sexual scandal. Para sa isang babaeng celebrity, pwede nitong tapusin ang karera nila kung hindi maayos na haharapin. Naramdaman ni Luna ang guilt sa sinabi ni Judy, kaya mabilis siyang sumagot, naiintindihan ko po, Miss Judy.
Pagkatapos ng tawag, nakakunot ang noo niya habang humihinga ng maluwag. Bill Dizon, sino nga ba iyon? Nag-search siya ng ilang keywords, at may ilang tabloid news na lumabas. Magandang co-star ng Land Under Heaven, pinaghihinalaang mistress, may intimate na relasyon sa real estate tycoon na si Bill Dizon. Ipinakita ang lalaki sa likod ni Luna Windsor. Co-star ng Land Under Heaven, Insider News, sinusuportahan ng mayamang lalaki. Kaunti na lang ang natirang posts, marahil dahil sa pagsisikap ng PR department. Hinawakan ni Luna ang kanyang baba habang binabasa ang mga posts. Ramdam niya na may mali. Kahit lumalabas ang ganitong balita sa industriya, walang kapanipaniwala dito kung walang solidong ebidensya. Biglang may napansin siya. Kung may gustong linlangan siya, pwede naman siyang i-link sa kahit sino, pero bakit kay Bill Dizon, specifically? Samantala, sa Starlight Entertainment, sa opisina ni Jasmine Dean. Nakakuha na si Luna ng sobrang atensyon bago pa man lumabas ang pelikula. Epektibo man o hindi ang mga atake ng controlled fans dati, nasira lahat ng fans ni Dave, kung lalabas ang pelikula, pwede talagang sumikat siya overnight. Wika ni Jasmine nang may pag-aalala. Si Luna ay parang sacrificial pawn lang para mapasaya si Snow, pero ngayon na mukhang sisikat na siya, parang isang malaking sampal sa mukha ni Jasmine. Kamusta ang tsismisan? Tanong ni Snow na kalmado lang. Lahat ng tsismis ay pinatigil ni Judy sa mga PR team, at lahat ng iyon ay dapat pasalamatan. Wala nang natira, wala ring solidong ebidensya tungkol sa mga rumors. Hindi maintindihan ni Jasmine kung bakit ginagawa ni Snow ang napaka-obvious na walang silbing plano. Ngumiti si Snow ng malamig habang hinahaplos ang kanyang manicured fingernails sa larawan ni Luna sa computer screen. Maghintay ka lang, ito pa lang ang unang hakbang. Ipapaalam ko sa kanya kung nasaan ang lugar niya. Nagbabala si Jasmine sa mababang tinig. Snow, ano ba talaga ang balak mo? Kailangan nating maging maingat ngayon. Nagsisimula nang magduda sa iyo ang lahat mula nang akusahan natin si Luna na sinaktan ka sa props. Kung tumahimik ka, parang nasaktan sa sinabi ni Jasmine, biglang nagbago ang ekspresyon ni Snow. Galit siya sa pangyayari. Matapos ang insidenteng iyon, palaging alerto si Yuan, kaya kailangan ding maging maingat siya sa paligid ni Yuan ngayon. Huwag mo akong turuan kung ano ang gagawin ko. Alam ko ang ginagawa ko. Matapos ang leksyon mula sa insidenteng iyon, mas maingat na siya ngayon. Kahit sinong magsiyasat sa mga rumors, wala silang mahahanap na may kaugnayan sa kanya. Matapos magsalita, tumawag si Snow sa telepono. Hey, Katie, kamusta ka na kamakailan? Gusto mo bang mamili bukas? Kabanata 343. Sa kabilang linya ng telepono, mahina namang sumagot si Katie, wala ako sa mood para mamili ngayon. Dahil ba yun sa nangyari noong nakaraan? Tanong ni Snow na may bahagyang pag-aalala. Snow, anong gagawin ko? Baka ito na talaga ang katapusan ko. Commendat si Snow. Baka hindi yun ang dahilan, sa totoo lang, may isang napakagandang ideya ako, na tiyak na makakatulong sa'yo. Talaga, sabihin mo na agad. Pakiramdam ko, talagang wala na akong magagawa ngayon. Pang-uudyok ni Katie. Baka dapat ko na lang kalimutan. Pagkatapos ng lahat, baka makasama ng inosenteng tao ang ideyang ito. Medyo nag-alinlangan si Snow. Snow, nasira na ang reputasyon ko. Wala na akong oras o lakas para isipin pa ang iba. Pakiusap, sabihin mo na. Hindi ba tayo matalik na magkaibigan? Ma'am, sige na nga. Hindi pinansin ni Luna ang mga chismis ng mapagtanto niyang hindi naman talaga ito gaanong malaking isyo. Pinatahimik rin siya ni Judy, hanggat wala siyang kinalaman kay Bill Dizon, siya na ang bahala sa natitira. Ngunit sa hindi inaasahan, lumala ang sitwasyon bago magbukang liwayway at kumalat ito sa buong net. Luna, mag-online ka, may nangyari, tingnan mo ang unang post sa hot topic sa social media. Nasa kama pa si Luna nang tumawag si Judy. Agad siyang tumayo at binuksan ang kanyang laptop. Nakita niya ang post. Bill Dizon, lahat ito ay aking kasalanan. Hihingi ako ng tawad sa aking pamilya at babalik sa kanila at ipinapangako kung hindi ko na mauulit ang parehong pagkakamali. Lahat ay malayang makakita nito. Sa seksyon ng mga komento, lahat ay nagtatanong kung sino ang kanyang kabit. Wow, niloko ng asawa ni Scarlett ang kanyang misis. Naalala ko pa kung gaano sila kasweet noong kasal pa lang sila. Sino ang kabit? Sino siya? Sino ba siya? Kailangan ko ang katotohanan. Ang lakas ng gulat nito. Hindi ako makapaniwala. Napakaganda ni Goddess Scarlett. Paano nagawang lokohin siya ng asawa niya? Ang kabit ay ang secondary protagonist, si Luna Windsor mula sa Land Under Heaven. Kung mapapansin nyo, hindi naman ito bago. Nakakita na ako ng ilang balita tungkol dito noon, pero kakaunti lang ang sumusubaybay. Link. Narito ang lahat ng kailangan mong malaman. Welcome. Ang pangalawang post sa Hot Topic tab ay isang lumang post kung saan may nangangkin na alam ang katotohanan tungkol kay Luna bilang kabit. Noon, wala namang pumansin sa post, pero ngayon, daan-daang libong shares at komento na ang naipon. Si Scarlett Lane ay isang sikat na artista sa industriya. Matapos niyang ikasal kay Bill Dizon, palaging sweet sila sa isa't isa, sila ang modelo ng perpektong mag-asawa sa mata ng publiko. Nang kumalat ang balita, nagwala ang mga fan ni Scarlett. Agad rin, sinamantala ng mga fan ni Snow ang pagkakataon at sinama pa sa pambabash si Luna.
Hahaha, galing ng balita. Sabi ko na sa inyo may internal source. Walang naniwala sa akin. Fans ni Dave Thompson, wala kayong pakialam. Karamihan sa kanila masyado pang bata para mag-isip ng tama, pero ngayon malalaman na lahat ay may madilim na bahagi. Isa lang itong maliit na artista na gustong sumikat dahil sa ganda niya. Wala akong nakikitang kaibahan sa isang prostitute. Nakakahiya na si Snow ay nakikipag-artista sa kanya. Sa pagkakataong ito, tahimik ang fans ni Dave. Maayos ang pamamahala ng fan club, at pinaalalahanan sila ng leader na huwag mag-post bago nila malaman ang buong katotohanan. Ngunit may ilang radical na batang fans ang nagpatawa at nang bash kay Luna gamit ang malulupit na salita dahil nasangkot si Dave sa iskandalong ito. Ang maikling pangungusap ni Bill ay nagtulak kay Luna sa bingit ng kawalan. Paano ako inatake nang hindi ko naman ginawa ang kahit ano? Bakit biglang gumawa ng ganitong status sa social media ang taong ito? Maliwanag na patibong ito para sirain ako. Galit at tinis na sambit ni Luna habang nagkakagulo ang lahat sa nangyayari. Pinipilit ko na rin makipag-ugnayan sa kampo ni Bill Dizon, sana makalabas siya para linawin ang lahat. Pero huli na, tiyak nakatulog na siya, kaya pansamantala hindi natin siya makokontak. Kung simpleng misunderstanding lang ito, kailangan lang niya klaruhin, pero sa tingin ko, sobrang sabay-sabay na ng lahat. Noon, may chismis na nasasangkot ka sa isang iskandalo sa kanya, at ngayon, nag-post siya ng ganitong nakalilitong status. Natatakot lang ako, napatigil si Judy sa kanyang iniisip. May sinadyang mandamay sa akin. Napakunot noo si Luna. Hindi rin tama yon. CEO si Dizon, sino ba ang may kakayahang kontrolin siya at sadyang lapastanganan ako? Saka, siya pa ba ang magdudulot ng gulo sa sarili niya para sa isang maliit na artista lang na katulad ko? Hindi ba nakakabaliw yun? Ganyan pa rin ang tingin ko, mas malamang na misunderstanding lang ito, sagot ni Judy. Bisitahin ko mismo ang kumpanya ni Bill bukas ng umaga. Sana, wala nang ibang mangyari bago yun. Tumanggo si Luna. Maghihintay na lang tayo hanggang bukas. Huwag ka munang lumabas. Kung lalabas ka ngayon, mas lalo lang mag-iinit ang fans at wala silang pakikinggan sa paliwanag mo. Si Bill lang ang makakapagpaliwanag nito. Sige, naiintindihan ko. Matapos niyang isara ang telepono, halata na hindi makatulog si Luna. Patuloy siyang nag-scroll sa mga diskusyon sa internet. Matinding panawagan, i-block ang mga corrupt na artista. I-delete lahat ng Luna scenes. Kung hindi, boycottin natin ang Land Under Heaven. Sumasang-ayon ako. Ang kaparusahan niya sa pagkakamali niya noong nakaraang taon ay sobrang liit. Ang totoo, nakakakilabot na makalaya pa siya habang nakakasakit ng ibang tao. Charisma ni Goddess Scarlet kayang itapon si Luna Windsor ng 10 kalye palayo. Bulag ba si Bill Dizon? Ukawin ang buong pamilya ng bruha. Lumayo sa aming Dave. Umiling si Luna at inilagay ang baba sa kanyang mga kamay, huminga ng malalim. Napakabilis maimpluwensyahan ng fans ngayong taon dahil wala silang alam kung sino ang nasa likod ng mga computer screens, kaya hindi managot sa anumang nakikita nila. Dumarami ang mga keyboard warriors na nagsasabi ng mga walang saysay na salita nang hindi iniisip ang katotohanan. Alauna na ng madaling araw. Nananatiling naka-online si Luna, baka sakaling may pagbabago. Ngunit nang balak na niyang gumawa ng kape para manatiling gising, bigla niyang natanggap ang isang bagong mensahe sa telepono. Lucas Cabbage, hindi ka patulog. Gusto sanang sumagot ni Luna nang mapansin niya ang isang bagay. Agad siyang lumapit sa bintana at tumingin sa baba. Kaya na niyang maglakad ng dahan-dahan, basta mag-iingat lang. Talaga nga, may pamilyar na sasakyan sa ibaba. Sa tabi ng bintana, may mahinang liwanag mula sa isang nakasinding sigarilyo. Sweet Luna, nasa labas ka ba ng apartment ko? Nag-text si Luna kumikindat gamit ang kanyang nagliliwanag na telepono. Di nagtagal, nakita ni Luna na bumukas ang pinto ng kotse at may bumaba. Sa ilalim ng dim na ilaw, isang payat na anino ang tumangala. Kahit hindi niya malinaw na makita ang mukha, ramdam pa rin niya ang pamilyar na titig ng mga mata nito. Tumalon ang puso ni Luna at agad siyang tumawag. Hello. Ma'am. Bakit ka nasa labas ng apartment ko? Tanong ni Luna. Hindi ko alam. Mula sa kabilang linya, maririnig ang boses ng lalaki, na may halong lungkot, sa hangin ng gabi. Hindi mo alam. Anong klaseng sagot yun? Ngunit agad na natunaw ang puso ni Luna. Kung hindi ko napansin ang kotse mo, hindi ka sana naghanda na manatili roon buong gabi, di ba? Siguro. Lucas, halika na, sambit ni Luna. Tumigil sandali si Lucas, saka nagsabi, wag na lang. Halika na. Sige. Kabanata 344. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto. Mabilis na tumakbo si Luna para buksan iyon. Nakatayo roon si Lucas, hindi gumagalaw. Ngumiti si Luna ng bahagya at hinayla siya papasok. Hindi naman kita kakainin. Bahagyang napaawang ang bibig ni Lucas, parang hindi niya alam kung saan ibabilang ang sarili. Siyempre, hindi niya kinatatakutan si Luna, ang kinatatakutan niya ay ang sarili niya. Ano bang ginagawa mo? Nang makita niyang hindi pa natutulog si Luna sa ganoong oras at may laptop pa sa kama, agad namang kumunat ang noo ni Lucas. Kinamot ni Luna ang ulo, saka naupo sa gilid ng kama at muling kinuha ang laptop. May kaunting problema lang, hindi naman ganoon kaseryoso.
Nagiba ang ekspresyon ni Lucas, naging puno ng pag-aalala. Lumapit siya at mabilis na sinilip ang mga post. Isang tingin pa lang, halos alam na niya ang nangyayari. Sa susunod na segundo, hinugot na niya ang phone niya. Napansin agad ni Luna kaya mabilis niya itong pinigilan. Anong ginagawa mo? Tatawagan ko si Bill Dizon. Napangiwi si Luna. Hoy, hindi mo naman kailangang gumamit ng taybak ng katayan para pumatay ng manok. Mali, hindi taybak, espada pangpuksa ng dragon ang dala mo. Si Miss Judy nga, handa nang dumiretso sa kumpanya ni Bill bukas ng umaga. Pagkasabi niya noon, naalala ni Luna na may kailangan pala siyang pag-usapan kay Lucas. Lucas, mag-usap tayo. Tumigil siya, seryoso ang tingin. Nanigas ang likod ni Lucas. Sige. Hindi alam ni Luna kung bakit ganoon ang reaksyon niya. Bakit parang kinakabahan? Parang iniisip niyang pababayaan siya pagkatapos gamitin. Maingat pumili si Luna ng mga salita bago magsalita. Alam mo naman na mula pa sa simula, nagtakda si Miss Judy ng 3 mahigpit na rules. Hinding-hindi ako pwedeng makipag-date ngayon. Pero, sinuwi ko siya. Huminga siya ng malalim, saka hinaplos ang gwapong mukha ni Lucas. Para sa'yo, pati career ko nilalaban ko. Hinawakan ni Lucas ang maliit niyang kamay at natawa. Kung ganoon, ano ang gusto mong sabihin? Napakagatlabi si Luna, saka nagsabi ng diretsahan, so, kailangan nating itago ang tungkol sa atin. Iyon lang. Iyon lang. Ano ba inaasahan mong sasabihin ko? Alam ni Luna na hindi ito ganoon kapatas kay Lucas kaya agad niya itong nilambing. Alam kong hindi ito magandang sitwasyon para sa'yo, pero nakataya dito ang trabaho ko. Wala talaga akong choice. Huwag kang mag-alala, sagot ni Lucas. Makikipagtulungan ako, hindi ko pakikialaman ang trabaho mo. Nanlaki ang mata ni Luna sa tuwa. Ay, boss, ang bait mo talaga. Pero bigla siyang pinutol ni Lucas. Pero may hihilingin din ako. Sige, sabihin mo, basta kaya ko, gagawin ko. Kapag may bagay na hindi mo kayang resolbahin, kahit hindi mo magustuhan ang paraan ko, makikialam ako. Oo, boss mo ako, pero lalaki mo rin ako. Hindi ko hahayaang apihin ang babae ko. Lalong tumalim ang mga mata ni Lucas. Marami kang sariling paraan para lutisin ang problema, pero mula ngayon, hindi ko napapayagan ang ilan sa paraang yun. May mga patakaran sa mundong ito. Naiintindihan mo. Agad na nag-snap si Luna, alam niya ang tinutukoy nito. Tiyak na ang huling beses na ginamit niya ang baril para pilitin ang props master na umamin. Sobra siyang padalos-dalos noon. Kung hindi nilinis ni Lucas ang gulo pagkatapos, at kung kumalat ang balitang tinutukan niya ng baril ang isang tao, hindi niya alam kung anong magiging kapalit noon. Nang bumalik siya sa bansa, nangako siya na iiwan niya ang madilim na nakaraan. Minsan niya lang ginamit ang baril mula noon. Sa totoo lang, kapag napahaba ang buhay mo sa mundong pumipili ng dahas bilang solusyon, mahirap talikuran iyon at sumabay sa normal na mundo. Tama si Lucas, may batas ang mundong ito. Agad namang tumuwid ang upo ni Luna at sumaludo pa. Naiintindihan, boss, pag kailangan ko ng tulong, aasa na lang ako sa'yo. Habang pinagmamasdan ng batang masunuri na sumagot, lamambat ang ekspresyon ni Lucas. Tumitig siya sa tasa ng kape sa mesa at kumunot ang noo. Hindi ka pa rin ganap na nakabawi. Huwag ka nang magpuyat, matulog ka na ngayon. Ha, pero pagkatapos ng nangyari kanina, sobrang gising pa ng utak ko. Hindi pa ako makakatulog agad. Ani Luna. Kumikislap ang kanyang mga mata nang bigla siyang may naisip. Gawin natin ang isang bagay na makabuluhan sa gitna ng gabi. Tumitig sa kanya si Lucas, nakasilip pa ang kanyang matalim na mga mata, at tanong ng bahagyang may pangungol na boses, ano bang klaseng bagay? Pagkaraan ng ilang sandali, hindi. Nilusaw ni Luna ang katahimikan ng gabi sa kanyang mga sigaw. Tumingin si Lucas sa boses na parang multo at sa nakakatakot na background music, habang kumukulimlim ang mukha niya. Ang tinatawag niyang, makabuluhang aktibidad, pala ay panonood ng horror movie. Naiipit si Luna sa ilalim ng kumot, ang maliit niyang ulo lang ang nakalabas, at mapatla ang mukha. Paminsang sumisigaw siya, ang aparador, may multo sa aparador, huwag mo buksan. Napailing si Lucas sa kanyang kilos. Bakit ka pa nanonood kung takot ka naman? Exciting ito, marami na akong napapanood, pero hindi horror films. Kasi, takot ako sa mga multo, malungkot na sabi ni Luna. Kumunot ang kilay ni Lucas sa pagkagulat. Bihira siyang natatakot sa kahit ano. Kaya hindi ko ito pinapanood mag-isa. Ngayon na nandito ka, syempre, samantalahin ko ang pagkakataong ito. Masiglang sambit ni Luna. Hinaplos ni Lucas ang ulo niya. Kasama mo ako tuwing gusto mo. Tumango si Luna, nakatitig kay Lucas. Akala niya, hindi siya sanay na may katabi matapos ang mahabang panahon ng pagiging single. Pero ngayon, habang nanonood ng horror film, nakabalot sa kumot, at nandyan lang si Lucas sa tabi niya, naramdaman niya na hindi pala masama ang may kasama. Siguro dahil sa nakakatakot na aura ng devil, bumaba ang antas ng takot ng pelikula, at nakatulog pa siya sa kalagitnaan ng panonood. Nang makita niyang nakatulog na si Luna, pinatay ni Lucas ang TV at dahan-daang tinakpan siya ng kumot. Habang siya'y nakatayo, tumunog ang kanyang telepono. Incoming call, Russell Scott. Nagiba ang malumanay na mga mata ni Lucas, lumamig, habang sinasagot ang tawag sa balkonahe.
Hello. Hey, Lucas. Ang boses ni Russell ay parang isang taong pinahirapan. Kumusta ang imbestigasyon? Tanong ni Lucas. Grabe ang pinagdaanan ko para kay Sean. Pero, ang taong iyon, pasensya na, isang hakbang lang at mabubunyag ko na ang totoong pagkakakilanlan niya, pero sa isang iglap, nadiskubre niya na iniimbestigahan ko siya at winasak ang lahat ng leads ko. Hindi ko na alam ang gagawin. Tigilan mo na ako sa ganyang trabaho. Hindi ko na kaya. Ang lupa sa South District. Gagawin ko yun. Kahit isakripisyo ko ang buhay ko, tutulungan kitang hanapin siya. Muling nabuhayan si Russell sa bagong lead na iyon, muling nagkaroon ng lakas at sigla. Ma'am. Habang papatapos ng isara ni Lucas ang tawag, may idinagdag si Russell. Sandali, kahit nabigo ako, may nahanap akong ibang interesting na balita. Ano? Natiktikan ng Satanas dahil sa ginawa mo. Sinimulan niyang burahin ang lahat, pero baka babalik siya sa ibang pagkakakilanlan. Mag-ingat ka. Kabanata 345. Sa ikalawang araw. Tumawag si Judy sa kumpanya ni Bill nang mag-alas 7 na ng umaga. Gusto niyang makausap si Bill mismo. Sa ganitong nakakailang na sitwasyon na kumalat sa publiko, sana ay maayos ito sa pamamagitan lang ng isang tawag. Patay ang telepono ni Bill, kaya't makokontak niya ito sa pamamagitan ng kumpanya lang. Hello, ako po si Judy Collins, manager ng Glory World Entertainment. Pwede po ba akong makausap kay CEO Dizon? Bago pa man siya makapagtapos, mabilis namang sumagot ang receptionist ng may arroganteng tono, pasensya na po, mahigpit na ipinag-utos ni CEO Dizon na hindi siya makakatanggap ng kahit sino o tumanggap ng tawag sa mga araw na ito, lalo na mula sa industriya ng entertainment. Ipinutol ng receptionist ang tawag ng walang dagdag pang paliwanag. Nagpa siya si Judy na direktang pumunta sa kumpanya niya para personal na makausap siya, dahil kailangan ng maayos ang sitwasyon ng walang patumpik-tampok na pagkaantala. Sa pagkakataong iyon, kasabay ng pagdating niya sa kumpanya ni Bill, kabababa lang ni Bill sa kanyang kotse. Agad siyang lumapit. CEO Dizon, pakiusap po, makinig kayo sa akin. Si Bill Dizon ay nasa 40 taon na, ngunit dahil sa matagal na pag-inom ng alak, medyo bilog at may tiyan. Kasama ng halos kalbo niyang ulo, iba na siya tingnan kumpara noong ikinasal siya kay Scarlett. Tumingin siya kay Judy nang hindi masaya. Sino ka? Ako po si Judy Collins, mula sa Glory World Entertainment. Nagbago ang ekspresyon ni Bill nang marinig ang pagpapakilala niya. Agad namang nagpatuloy si Judy nang makita ang negatibong reaksyon nito. CEO Dizon, alam kong mahalaga ang oras ninyo, kaya diretsahan na lang po ako. Ang inilabas ninyong post kagabi ay nagdulot ng malaking hindi pagkakaintindihan. Sana po matulungan ninyo kaming ay lahad ang katotohanan. Tiningnan siya ni Bill at nagtanong ng parang walang pakialam, hindi pagkakaintindihan. Anong hindi pagkakaintindihan? Isa sa mga artista ko ay na-misinterpret bilang babae na nabanggit ninyo. Oh, at ano naman? Kibit balikat na tanong ni Bill na walang pakialam. Dahil sa tono niya, alam ni Judy na hindi maganda ang pakiramdam niya rito, pero nagpatuloy pa rin siya, sana po makagawa kayo ng isa pang post para ipaliwanag ang totoong nangyari. Sila ang nagkamali ng akala. Ano ang kinalaman ko rito? Bakit kailangan ko pang ipaliwanag? Sagot ni Bill ng mainit. Alam ni Judy na ganitong mga mayayamang negosyante ay hindi iniintindi ang buhay ng iba, kahit na nasasangkot pa ang inosente sa kanilang laro. Kinailangan niyang maging matiisin at ibaba ang kanyang pride. Hindi po ito aabutin ng matagal, ilang salita lang sa post ay sapat na. Kung magpo-post lang siya, maaayos ang lahat. Gaya ng inaasahan, tumanggi si Bill. Sa halip, naging bastos at sumigaw, hindi aabutin ng matagal. Alam mo ba kung magkano ang kinikita ko kada minuto? Wala akong pakialam sa kung anong gulo sa industriya ng entertainment. Akala mo ba kulang na ang abala ko? Saan ang security? Habang tatawag na sana siya sa security team, huminto ang isang pulang BMW sa harap nila. Isang babae na naka-custom made na champagne prodded dress ang bumaba, mukhang milyonaryo at naglalabas ng napakalakas na aura. Ang asawa ni Bill Dizon ito, si Scarlett Lane. Nang makita si Judy, napalitan ng mukha ni Scarlett ng madilim na ekspresyon. Judy Collins. My dear, nandito ka pala. Agad siyang lumapit kay Scarlett. Hindi lang basta artista si Scarlett, may solidong pamilya siya. Kilalang negosyante ang kanyang ama, at artista lang siya ng halos 1 taon para sa libangan. Kaya takot na takot si Bill sa kanya, kahit na ipasunod ang isang pampublikong paghingi ng tawad. Bakit nandito ang babaeng ito? Tiningnan ni Scarlett si Judy. Ipinaliwanag ni Bill, pinipilit ako ng babaeng ito na mag-post sa SOCMED para linawin ang nangyari. Napangiti ng malamig si Scarlett. Linawin. Ano ba ang lilinawin? Judy, iginalang kita noong manager ka pa ni Nicole, pero anong klaseng artista ang hawak mo ngayon? Sinisira ang pamilya ng iba, at ngayon, nang ahas ka pa dito at hihiningi mo sa asawa ko na linawin ang nangyari. Napakitid ang kilay ni Judy habang mahinahong ipinaliwanag, Mrs. Dizon, sa tingin ko po ay nagkamali kayo. Ang kabit ng asawa ninyo ay hindi si Luna. Nagkamali ang lahat sa mga peking balita noon, kaya narito ako upang hilingin kay CEO Dizon na ipaliwanag ito sa publiko. Nasa industriya rin po kayo dati, alam ninyo kung gaano kahirap para sa isang babaeng artista ang tiisin ang ganitong paninirang puri.
At Mrs. Dizon, hindi ba gusto ninyo na ang tunay na may sala ang makatanggap ng nararapat na kaparusahan? Alam ni Judy na hindi sila mag-aalala tungkol sa iba pang bagay maliban sa sariling benepisyo, kaya binigyang diin niya ang huling pangungusap niya. Napatingin si Scarlett kay Bill nang may pagkakagulo sa mukha. Anong nangyayari? Hindi mo ba sinabi na si Luna Windsor ang nambihag sa'yo? Agad na sumagot si Bill, oo. Tama yun, siya nga. Napakamot ang noo ni Judy. Imposible, CEO Dizon, sinabi ni Luna na hindi niya kayo kilala. At kanina pa. Pinutol siya ni Scarlett, Judy, hindi ko alam kung sobrang inosente ka lang o nakakalungkot ka lang. Naniniwala ka sa kanya dahil lang sinabi niya. Kung sobra ang oras mo para makipagtalo rito sa akin, bakit hindi mo nalang tanungin ang artista mo? Paano siya naglakas loob na hindi aminin ang sariling pagkakamali? Tiyak na tiyak si Scarlett na si Luna nga ang kabit. Mataas ang pride niya sa kanyang kagandahan at itsura. Kahit na hindi niya matanggap na may makakahatak sa asawa niya, si Luna ito. Dahil si Bill ang nag-eksplikasyon na siya ang naging biktima sa sitwasyon, walang duda ang tiwala ni Scarlett sa kanya. Napaisip si Judy. Akala niya isang simpleng hindi pagkakaintindihan lang ito, pero sino ang makakaalam, sinadyang pagbintangan ni Bill si Luna. Kung hindi lang dumating si Scarlett, baka akala niya ayaw lang ni Bill ng gulo kaya hindi na lang siya nagpakita upang magpaliwanag. Security, ilabas ninyo siya. Huwag niyo siyang hayaan pumasok. Mahigpit na sinabi ni Scarlett habang nakatawid ang mga braso at nakatingin ng mapanupol. Lumapit ang dalawang security guard at isa sa kanila ay bahagyang itinulak si Judy. Natambo siya at na-spray ng bukong-bukong, naramdaman ng matinding sakit na tumataas sa kanyang binti. Mula nang sinabi iyon ni Bill, alam na ni Judy na wala ng dahilan para manatili. Agad siyang umuwi sa kumpanya niya. Sa Pearl River Hotel. Hindi sinasadyang natulog ng mahimbing si Luna. 9:00 na nang magising siya. Agad niyang tinawagan si Judy. Hello, Miss Judy, ano na ang sitwasyon? Pumayag na ba si Bill na linawin? Hindi pa, at higit pa riyan, iginiit niyang ikaw ang kabit niya, seryosong tugon ni Judy. Sumabog ang galit ni Luna. Grabe, may sakit ba ang utak niya? Kahit na maging kabit ako ng kahit sino, pipiliin ko ang level ni Lucas Ford. Bakit ko pa siya pipiliin? Naramdaman ni Luna na may mali. Nandyan pa kaya si Lucas? Sumilip siya sa labas at nakita si Lucas sa sofa, nakatingin sa kanya habang nakaabang ang mga braso, hawak ang mga dyaryo. Kabanata 346. Tumawa si Judy. Mas mabuti sigurong huwag mong ipaalam ito sa iba, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Tumanggo si Luna habang palihim na sumulyap kay Lucas. Pero narinig na iyon ng tinutukoy niyang tao. Hindi naman lahat ay masama. At least ngayon, alam na natin na pinagpaplanuhan kanila. Tinangka nating ayusin ng maayos, at since umabot na sa ganitong punto, hindi na natin kailangan mag-alala sa kanila sa susunod nating gagawin. Hinawakan ni Luna ang kanyang baba habang iniisip ang susunod na hakbang. Pero, hindi ko talaga kilala si Bill Dizon, kaya hindi ito para sa paghihiganti. Bakit niya gustong gawin ito? Inamin niyang nandaya siya at sa paggawa nito, ako ang pinalagay niyang may sala. Chin-check ko na si Bill. Dapat may makuha ako bago magtanghali, sabi niya. Sige, maraming salamat, Miss Judy. Matapos tapusin ang tawag, naglakad si Luna papasok sa sala. Boss, nandito ka pa pala. Hehe, kakapuri ko lang naman sayo. Tumabi siya upuan nito. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi pa, titingnan ko muna kung ano ang makikita ni Miss Judy. Huwag kang mag-alala, kung hindi ko kaya, siguradong sasabihin ko sayo. Arg, late na, pumunta ka na sa trabaho. Kung mahihiwalay ka sa trabaho dahil sa akin, magkakasala ako. Pilit na sabi ni Luna. Tinitigan siya ni Lucas at sinabi, okay lang, hindi pa ito problema sa ngayon, pero inaabangan ko ang araw, na makakalimot ako sa trabaho ko sa umaga dahil sayo. Oh, namula si Luna nang ma-realize ang ibig sabihin ni Lucas, sobrang malikot ng isip niya. Hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Sinasabi pa niya na siya ang nagpasok ng ganitong isip sa kanya, pero ang Great Demon King mismo ang sobrang malikot mag-isip. Ilang minuto lang matapos umalis si Judy, gumawa ng mas matapang na hakbang si Bill. Direktang binanggit niya si Luna sa social media. Nag-post si Scarlett sa account niya, grabe, ang mga kabit nitong mga nakaraang taon, nakakahiya. Sinubukan ni Bill na makuha ang loob ng asawa niya, kaya sumagot siya, pakiusap, igalang ang sarili mo at huwag na abalahin ako at ang pamilya ko. At Judy Collins at Pretty Luna. Ngayon, tuluyan nang nailantad si Luna bilang kabit at nagwala ang mga fans. Nag-upload din sa net ng mga larawan ni Judy na dumadalaw sa Prime Wave Company. Maraming netizens ang akala'y nagpunta siya doon para gumawa ng gulo, kaya nagalit ang mga walang alam na fans. Ang topic tungkol sa pagkakaroon ng kabit ay napakasensitibo ngayon, kaya madaling sumabog ang galit ng mga tao online. Dave, sinubukan ko pa ring ipagtanggol si Luna. Mali ako sa pagtitiwala sa kanya. Mamatay ka, bruha. Hindi ba si Judy Collins ang manager ni Nicole Sloan? Gustong-gusto ko si Nicole. Bakit ganito na ang manager niya ngayon? Hindi ito tama. Hindi na nakapagtataka kung tinanggal siya ng Starlight. Siguro bulag ang Glory World. Naiintindihan ko siya nung napagbintangan siya ni Snow, pero sobrang kasuklam-suklam niya.
Lalong lumalala ang sitwasyon online. Kasabay nito, nakakita si Judy ng ilang mahahalagang impormasyon at ibinigay niya kay Luna ang cellphone. Gets ko na, hindi lang niya ginawa iyon para ipaparatang sayo. Talagang nagloko siya at gusto lang protektahan ang totoong kabit. Ipinaliwanag ni Judy, nangyari lang na may chismis na kasangkot siya sa isang iskandalo, kaya ginawa kang scapegoat at sinabihan si Scarlett na ikaw ang kabit niya. Sino naman ang totoong kabit? Mabilis na nagtanong si Luna. Kilala mo rin siya, si Katie Watt. Si Katie Watt, napakunot ang noo ni Luna at hindi makapaniwala. Hindi ko lang siya kilala, marami pa kaming sama ng loob sa isa't isa. Kung ibang tao lang, tatanggapin niya na lang ang malas. Pero kung si Katie Watt nga, halos sigurado siya na pwedeng may kinalaman si Snow sa buong isyong ito, baka siya pa ang nagplano ng lahat. Sa totoo lang, buntis si Katie, dagdag pa ni Judy. Grabe, totoo ba ito? Hindi na nakapagtataka kung sobrang protektado siya ng bastos na si Bill. Habang nasa tawag pa rin, nag-scan si Luna sa internet para sa mga balita tungkol kay Bill at Scarlett nitong mga nakaraang araw. Nakita niya ang mga tabloid na nagulat na hindi nagbuntis si Scarlett mula nang mag-asawa sila 7 taon na ang nakakaraan. Mukhang maaaring may infertility issue siya. Kung totoo ito, hindi na nakapagtataka kung bakit sobrang nag-aalala si Bill kay Katie. Dahil kung iba lang na babae na nakasama niya, hindi siya mag-aalangan na iwan ang babae at tapusin ang lahat. Hindi niya gagawin ang sobra-sobrang hakbang para tulungan itong makatakas. Batay sa matapang na personalidad ni Scarlett at solid na family background, alam ni Bill na kung matuklasang buntis si Katie, hindi malalampasan ng bata ang sitwasyon. Maingat si Bill, pero buti na lang at nalaman na rin natin sa huli. Hintayin mo lang matapos kong isulat ang statement na ilalabas, saka ko sasabihin kung ano ang sasabihin mo, paliwanag ni Judy. Sige, sagot ni Luna. Samantala, sa pribadong kwarto ng isang western restaurant, nagkakainan sina Snow at Katie. Binabasa ni Snow sa kanyang phone ang lahat ng nakakasakit na panlalait kay Luna online. Kasama na ang nakaraang insidente kung saan maling pinagbintangan si Luna at ngayon, nakikisang-ayon ng mga netizens sa kanya, hindi niya naranasan ang ganitong kasiyahan noon. Ngunit syempre, hindi niya ipinakita ang kanyang saya, sa halip, nagkunwaring nag-aalala. Sobra ba ang ginawa natin? Tanong niya. Sa harap niya, si Katie, na dati nervyos na nervyos, ngayon ay relax na rin matapos mawala ang panganib. Tinangkilik niya ang perpektong lutong steak sa kanyang harapan. Nang marinig niya ang sinabi ni Snow, tiningnan niya ito nang walang pakialam at nagsabi, hindi. Bruhay ang babaeng yan. Kahit hindi siya nakasama ni Bill, tiyak nakasama niya ang iba. Ako ang magwawasak ng mga bruha para sa mga tao dito. Karapat-dapat siya sa ganito. Bukod dito, paulit-ulit niyang ginugulo ka. Sa wakas, natulungan kitang maghayganti. Snow, huwag kang tatalikod ngayon. Kung mabuti ka sa kaaway mo, ikakasama mo lang ang sarili mo. Natakot si Katie na baka magbago ng isip si Snow habang kumakain. Huminga si Snow ng malalim. Ngayon na ganito na ang nangyari, natural na hindi ako magpapalambot. Kung hindi, ikapapahamak ko lang iyon. Huminga ng ginhawa si Katie habang hinahawakan ang kanyang tiyan na may tuwa. Iba ako sa ibang kabit. Totoong pag-ibig ang meron kami ni Bill. Ngayon, may patunay pa kami. Kailangan kong manganak ng bata. Pinanggako niya sa akin na kung mangganganak ako ng lalaki, iiwan niya ang asawa niya. Ngunit sa isip ni Snow, natawa siya. Tanga, naniniwala ka pa sa ganitong kasinungalingan. Sigurado siya na plano lang ni Bill na ipanganak ni Katie ang bata, tapos ibabalik sa bahay at hahayaan si Scarlett ang magpalaki nito. Dahil ipinanganak na ang bata, mapipilitin si Scarlett at ang pamilya niya na makipagkompromiso. Pagkatapos nito, tatalikuran ni Bill si Katie at pipigilan siyang makipag-ugnayan sa bata. Sa ganitong paraan, makukuha niya ang bata at hindi mawawala ang suporta ng pamilya ni Scarlett. Perpekto ang lahat para sa kanya. Kabanata 347. Nang marinig niya ang sinabi ni Katie, sinadya ni Snow na magmukhang nag-aalala at malalim ang buntong hininga. Siyempre, gusto kong maging maayos ka rin, pero hindi siya maintindihan ni Katie. Snow, bakit ka nagsasabi ng ganito? Hindi ba maayos naman ang lahat ngayon? Huminto sandali si Snow bago pa niya paalalahanan ang kaibigan. Katie, baka hindi ka pa rin makapag-relax ng lubos. Sa totoo lang, hindi biro si Judy. Sigurado akong iniisip niya kung paano ilalabas si Luna sa sitwasyong ito ngayon. Ano naman kung ganoon, basta't hindi magsisiwalat si Bill. Pero paano kung nalaman niya? Napahinto si Katie sa gulat. Kitang-kita ang takot sa mukha niya na muntik na siyang matigil sa pagkain ng steak. Hindi naman dapat ganon kadali siya makapag-imbestiga, di ba? Umiling si Snow. Matagal na rin si Judy sa industriyang ito, at pag-usisa sa ganitong bagay ay talagang talento niya, kaya, hindi ko maibibigay ang garantiya. Kaagad na nag-alala si Katie. Kaya, ano na ngayon? Snow, tulungan mo akong mag-isip. Nagkunwaring nag-aalala si Snow. Mas lalo pang nagpanik si Katie. Snow, please, kailangan mo talaga akong tulungan. 2 buhay ang nakataya dito. Pagkapanganak ng baby, tatawagan ka nito ng Nainang. Mabilis, iligtas mo kami pareho. Nagkunwaring lamambot si Snow, tapos sabi niya nang walang magawa, kahit mahusay si Judy, maliit lang naman siya bilang manager.
Kahit ano pang nalaman niya sa ngayon, mas mabuti pang tawagan mo agad si CEO Dizon at babalaan siya tungkol kay Judy. Kung anong babala ang pinaka-epektibo para mapigilan siya, mas alam iyan ni CEO Dizon, kaya hayaan siya na ang magayos. Snow, salamat sa utak mo. Kung wala ka, hindi ko talaga alam ang gagawin ko. Tatawag na ako ngayon. Sabay kuha ni Katie ng kanyang telepono at tumawag kay Bill ng may pasasalamat. Uminom ng kape si Snow at ngumiti ng may malisyosong ngiti. Sa Glory World Entertainment. Mabilis na isinulat ni Judy ang press statement, sinuri ito ng doble, at inihanda ng ilabas. Ngunit, bago pa man niya mapindot ang send button, bigla na lang tumunog ang telepono niya. Tiningnan niya at laking gulat nang makita na si Bill ang tumatawag. Nagatubili siya, pero sinagot pa rin, "Hello, CEO Dizon. Dati, napakahirap tawagan ito. Sino ang mag-aakala na ngayon siya mismo ang gagawa ng inisyatibo?" Nagtataka si Judy, ano kaya ang ibig niya? May masamang kutob si Judy. Tunay nga, hindi maganda ang tono ni Bill sa kabilang linya. "Miss Collins, nalaman mo na, di ba? Baka sinusubukan lang siya nito." Nakaalerto si Judy. "Ano po ang tinutukoy ninyo?" Tumawa si Bill ng malamig. "Judy Collins, hindi ko iniintindi kung may inimbestiga kang hindi dapat, pero babalaan kita, mas mabuting tigilan mo na ang pakikialam. Ang pinakamalaking kailangan mo lang gawin ay pamahalaan ng isa pang artista. Hindi naman iyon malaking kawalan sa'yo, kaya bakit mo kailangan pasanin ang sarili mo?" "CEO Dizon, tinatakot mo ba ako?" "Haha, basta't maintindihan mo. Judy, huwag mo akong subukan. Pwede kang mag-imbestiga, pero kaya ko rin gawin iyan. At hulaan mo kung ano ang nalaman ko." Huminto sandali si Bill bago ipinagpatuloy. "Inakala kong may mataas kang moral, Miss Collins, pero sino ang mag-aakala na magulo pala ang buhay mo sa personal? Sinasabi mo sa mundo na single ka, pero may 5 taong gulang ka pala na anak na babae. Ang maliit na yon, grabe, mukhang masarap talaga. Ang tanong ko lang, kaninong anak sa labas siya?" Nanlamig ang puso ni Judy. "Ikaw, Miss Collins, mas mabuti sigurong alamin mo ang lugar mo. Kung hindi, hindi ko maipapangako ang kaligtasan ng anak mo." Matapos ang pagbabante, ibinaba ni Bill ang tawag. Maputlang mapatla si Judy, parang ulap ng nyebe, habang nakatayo roon na hawak pa rin ang telepono. Agad niyang tinawagan ang paaralan. "Hello, Teacher Rachel, nandyan ba si Zia?" "Si Zia's mom." "Oo, nandito siya." Medyo kumalma si Judy at naging mas malambot ang tono. "Ano ang ginagawa niya?" "Naglalaro siya ng Jenga kasama ng ibang bata. Ipapakausap ko siya." "Zia, halika dito." Ilang saglit pa, narinig niya ang matamis na boses ng anak. "Mama." "Hello, sweetheart." "Mama, kailan mo ako dadalawin?" "Ako, busy pa, pupunta ako pagtapos na ako sa trabaho, okay? Maging mabait ka at makinig kina lolo at lola. At tandaan mo, huwag makikipag-usap sa mga estranghero, ha?" Hindi pa rin mapakali si Judy matapos tawagan ang anak, kaya't tumawag siya muli sa mga magulang na nag-aalaga kay Zia at ipinaliwanag ang sitwasyon. Pagkatapos, tinitigan niya ang file na hindi pa nasi-send sa screen, naguguluhan kung ano ang tamang dapat gawin. Sa isang bungalow sa labas ng Imperial. Tinapos ni Bill ang tawag at niyakap si Katie, kampanteng-kampante. "Huwag kang mag-alala, mahal. Ayos na ang lahat, walang magiging problema. Magpahinga ka at alagaan mo ang anak natin." Talaga, kung ganun, wala na sigurong magiging problema, di ba? Kahit alam niyang tapos na dapat ang panganib, hindi pa rin mapakali si Katie, baka epekto ng pagbubuntis ang pag-aalala. Ano pa bang problema? Manager lang siya, kasing dali lang niya ng pagdurog ng langgam. Pero galing siya sa Glory World Entertainment. Paano kung makialam ang mga higher-ups? Ang dami-daming manager at artista sa Glory World Entertainment. Sa tingin mo ba magkaka-interest sila sa ganitong kaliit na bagay? Kahit pa malaman nila, tingin mo gugustuhin nilang kalabanan ako para lang sa isang manager? Kahit pa mismong may-ari ng Glory World na si Lucian Ford ang makialam, hindi ako natatakot. Ngayon lang tuluyang nakarelax si Katie, at may paghanga pa sa mga mata niya. "Ma'am, alam ko naman na ang darling ko ang pinakamahusay." Samantala, hindi pa rin makontak ni Luna si Judy. Ang tagal nang walang mensahe. May nangyari ba? Nagkunot ang noo ni Luna at agad na tumawag. Saglit pa bago sinagot ang telepono. "Hello, Miss Judy." "Hey, Luna. Miss Judy, okay ka lang? Parang hindi maganda ang boses mo, may nangyari ba?" "May ilang pagbabago, kailangan nating ihinto ang original plan." Halatang hirap sabihin ni Judy ang mga salitang iyon. Kusang naramdaman ni Luna na may nangyaring masama. "Miss Judy, tinakot ka ba nila?" Tahimik lang, pero sapat na ang katahimikang iyon para malaman ni Luna na tama siya. "Luna, pasensya ka na. Huwag kang humingi ng sorry, Miss Judy. Ako dapat ang humihingi ng tawad sa'yo. Pwede mo naman akong pabayaan, pero hindi mo ginawa. Lagi akong sakit ng ulo sa'yo, Miss Judy, ako na ang bahala. Ako ang aayos nito." Buwisit sila, ginawa nila to sa kaibigan niya. Hindi na siya magpapalambot ngayon. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag kay Judy, mabilis siyang nag-dial ng isa pang numero. "Hey, boss. Ang
Ang sagot na malalim na parang tunog ng tselo. Kailangan ko ang tulong mo. Kabanata 348. Sa Ford Corporation, sa meeting room. Biglang tumigil sa pagsasalita si Lucas at sumagot sa isang tawag. Pagkatapos, ang malamig na boss na iyon ay biglang lumambot at napangiti pa. Ngunit mahinahon niyang sinabi, nasa meeting ako ngayon. Maaari mo siyang anyayahan, darating din ako agad. Nagkatinginan ng lahat sa meeting room, halatang shock. Bakit parang kakaiba ang pakiramdam? Ang sense, ng spring. Si Lucia naman ay mukhang napuyat at nanlulumo sa tabi ni Lucas. Dapat ba niyang pag-isipan muli ang pagiging monghe? Masasaktan siya kung mahihiwalay ang kanyang kapatid, pero mas masasaktan pa kung tuloy-tuloy ang relasyon nila. Sumunod si Luna sa utos ni Lucas at tinawagan si Bill. Ang sweet talaga ni Lucas. Baka raw kasi hindi kayang kontakin ni Luna si Bill, kaya binigay niya sa kanya ang pribadong numero nito. Hello. Kasama ni Katie si Bill nung tumawag siya, kaya medyo nainis siya. Pero nang marinig ang boses sa kabilang linya, medyo napalambot siya. Magalang niyang tanong, hello, sino po ito? Kamusta, CEO Dizon? Ako si Luna Windsor. Luna Windsor. Anong Windsor? Luna Windsor. Bulalas ni Bill, sabik na hindi niya inalis agad ang tawag. Ang ganda talaga ni Luna. Mas maganda pa kaysa sa mismong asawa niya. Sa totoo lang, handa rin siyang isagawa ang iskandalo ng hilingin ni Katie na ipakita si Luna bilang kanyang mistress. Lalaki rin siya, at proud siya na may sex scandal kasama ang ganitong kagandahang babae, palaging ipagmamalaki iyon. Nang malaman ng kanyang mga kaibigan ang iskandalong ito, tinawagan siya ng marami para biruin at pagtawanan siya dahil ang swerte niyang makasama ang isang napakagandang babae. Sa kasamaang palad, sa lipunan ngayon, mas madalas na pinapatawad ang lalaki, ang babae ang mas pinaparatangan. Hindi rin naman taga-showbiz si Bill, kaya hindi gaanong makakaapekto sa kanya ang ganitong bagay. Sa pinakamasama, baka tumalbog lang pansamantala ang stocks ng kumpanya niya, pero hanggat hindi siya nagdi-divorce kay Scarlett, maaayos rin agad ang lahat. Baka mas lalo pa siyang maging proud at lalaki ang ego at sexual na kakayahan niya sa hinaharap. Hindi man kayang pantayan ni Katie ang ganda ni Luna, pumunta naman siya sa kanya ng kusang loob. Bukod dito, magaling siya sa kama, kaya tinanggap na lang niya. Nang marinig ni Katie na si Luna ang tumawag, agad siyang naging alerto. Bill, ano ba ang gusto niya? Hinawakan siya ni Bill na tumahimik muna, tapos nagpatuloy sa pag-usap kay Luna. Ano na, gusto mo bang linawin ko tulad ng manager mo? Hindi natin pwedeng pag-usapan ng maayos sa telepono. Bakit hindi tayo magkita? Suhestyon ni Luna. Na-excite si Bill sa sinabi ni Luna. Ang babaeng ito, ano ba ang gusto niyang makamit sa pakikipagkita sa kanya ngayon? Baka kasi alam niyang hindi niya kayang makalabas sa gulo, kaya mas mabuti pang makipagtalik na lang sa kanya. Ang ganda niya, gusto talaga niyang subukan. Siyempre, mabilis niyang sagot. Sige, magkita tayo sa Provence Restaurant 1 oras mula ngayon sa room number 18. Kinumpirma ni Luna ang oras at lugar, at sa kanya tinapos ang tawag. Nag-alala si Katie matapos tapusin ni Bill ang tawag. Yung walang hiyang babaeng iyan, gusto kanyang makita. Ano ba ang balak niya? Bakit ka pumayag? Relax lang, magkikita lang kami. Titingnan ko lang ang gusto niya, walang malaking bagay. Magpahinga ka na lang sa bahay at hintayin mo ako. Sagot ni Bill, saka siya pumasok sa kwarto at nagsimulang pumili ng suot. Pwede bang huwag ka na lang pumunta? Ang babaeng iyan siguradong may masamang balak. Ano ba ang ikatakot ko sa isang maliit na babae? Hindi ko sinasabi na natatakot ka sa kanya, pero, paano kung maakit ka niya? Isa siyang malandi at kilala sa masamang reputasyon. Sino ang nakakaalam kung anong sakit ang dala niya? Huwag kang magpadala sa kanya. Para ba akong taong madaling madaya? Sige, magpahinga ka na lang sa bahay at itigil ang pag-aalala. Si Bill ay tila medyo nainis, pero determinado siyang umalis. Ngumisi si Katie at kinagat ang kanyang labi. Nagtago siya sa likod bahay at tumawag kay Snow. Snow. Nasa gitna ng spa session si Snow sa isang beauty salon, kaya medyo nainis siya sa paawa na boses ni Katie, pero matyaga pa rin niyang tinanong, anong nangyari, Katie? Snow, nakakainis na si babaeng mangkukulam na iyan. Paano pwedeng maging ganito kasama? Umiyak si Katie, galit na galit. Sino bang tinutukoy mo? Si Luna. Anong ginawa niya? Maingat na tanong ni Snow, habang nakaupo. Malapit na sa tagumpay ang plano niya, hindi pwedeng pamalya. Tumawag siya kay Bill at gusto niyang makipagkita. Lumabas na siya, hindi ko siya mapigilan. Ano ba ang balak niya sa pakikipagkita ngayon? Dapat ko ba siyang sundan? Ano ang gagawin ko kung talagang maakit siya ni Luna? Mabigat na tanong ni Katie. Excited si Snow sa halip na mabahala. Hindi, huwag kang mag-alala. Mas mainam pa nga kung gawin niya iyon. Paano ito magiging maganda? Mawawala ang lalaki ko sa akin. Ngayon na buntis ako, hindi ko siya kayang bigyan ng kasiyahan. Kung gusto niya talagang. Ano bang ikinakabahala mo kung dala mo ang anak niya? Hindi ka ba nag-aalala na wala kang matibay na ebidensya para pigilan si Luna na makabangon ulit? Ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. Hindi mo na kailangan pumunta. Magpadala ka lang ng anonymous message kay Scarlett at hayaan mo siyang gawin ang trabaho. Payo ni Snow. Na-excite si Katie sa plano. Tama. Paano ko naman nakalimutan ito?
Snow, henyo ka talaga. Wala na siyang puwang para magpaliwanag. Hindi siya palalagpasin ni Scarlett. Matapos ang tawag, mabilis siyang nag-text kay Scarlett. Provence Restaurant, room number 18. Nakikipag-date ang asawa mo sa babae niya. Luna, hindi ka na muling maituturing na inosente. Inihatid ni Jackson ang kanyang lady boss papunta sa restaurant at inescorten hanggang sa mismong kwarto, natatakot na baka may makaligtaan. Salamat, Assistant Willow. Maaari ka nang bumalik sa trabaho mo. Pero, paano kung si Bill Dizon ang unang dumating? Dapat manatili ako dito hanggang dumating ang boss. Paalala ni Jackson. Ayos lang yan. Mas masaya kung si Bill ang unang dumating. Hindi na ito magiging kasing saya kung nandyan ka. At mas dapat mong alalahanin si Bill, hindi ba? Naalala ni Assistant Willow ang mga heroic deeds ni Luna at wala siyang masabi. Kabanata 349. Makaraan ng ilang minuto matapos umalis ni Jackson, isang anino ang pumasok sa resto. Si Bill ang naunang dumating. Nakasuot si Luna ng rose pink na turtleneck sweater na lalong nagpatingkad sa kaputian ng kanyang balat. Maliit ang mukha niya, ngunit kapansin-pansin ang gandang parang nangaakit kahit tahimik. Nakahawak siya sa mainit na tasa ng tsaa, waring sinisimsim ang init nito para pakalmayan ang sarili. Pagkakita ni Bill sa dalaga, napatulala siya. Nakikita niya na noon sa mga litrato ang kagandahan ni Luna, pero para sa kanya, lahat iyon ay gawa ng filter at editing. Hindi niya inaasahang mas nakabibighani ito sa personal, mas higit pa sa kagandahan ng kanyang misis noong kabataan nito. Magkaiba sila ng aura. Si Scarlett, ang kanyang asawa, ay may angking mahinhin at marikit na alindog. Si Luna, sa kabilang banda, ay kagandahang may kasamang talom at yabang, tulad ng isang rosas na may tinet. At sa saglit na iyon, umangat sa dibdib ni Bill ang makamundong pagnanasa at ang marahas na pagnanais na pagharian ng dalaga. Pasensya ka na't napaghintay kita, Miss Windsor, kunyaring maginoon niyang sabi, bahagyang yumuyuko. Kumurap si Luna nang mapansin ang puting bakas ng hair wax sa buhok nito. Kaka-rating ko lang din po. Maupo kayo, CEO Dizon. Umupo si Bill sa tapat niya, hindi man lang tinatago ang malisyosong paghimay ng tingin sa katawan niya. Sabihin mo, Aniya, anong maitutulong ko sa'yo, Miss Windsor? Hinimas ni Luna ang tasa, dahan daw ang gumuguhit ang daliri niya sa gilid nito. CEO Dizon, alam ninyo kung ano ang gusto ko. Dahil sa social media post nyo, hindi na ako makalabas ng bahay, lahat humahabol sa akin. Ah, ganun ba? Tumitig si Bill na parang leon sa harap ng isang USA. I'll be straightforward with you, wika niya. Ano ang gusto mong kapalit para linawin mo ang lahat? Akala niya ay nagpapapansin lang si Luna kaya nakipaglaro siya. Miss Windsor, malamig niyang sagot, bakit ko kailangan maglinaw? Kumunat ang noo ni Luna. Anong ibig niyong sabihin? Inabot ni Bill ang kamay niya, walang pag-aalinlangan. Sumama ka na lang sa akin. Hindi mo na kailangang magpakahirap sa showbiz. Ako ang bahala sa'yo. Mabilis na umatras si Luna. CEO Dizon, ginagawa niyo ba akong kabit? Umayos ito ng upo, lumantad ang nakaumbok na tiyan niya habang nagsasalita ng tila sobra ang kabaitan. Miss Windsor, sabihin mo lang ang presyo. Kunwari nag-isip si Luna, nakahawak sa baba. CEO Dizon, hindi ka ba natatakot na ni-record kita ngayon? Tumawa si Bill na parang alam na niya ang lahat. Guni-guni mo lang yan. Alam mo ba kung bakit biglang umatras ang manager mo? Gusto mo bang subukan ulit ang kapalaran mo? Alam kong matalino ka, Miss Windsor. Hindi ka gagaya sa manager mong nagkamali. Habang tinitingnan niya ang dalaga, napagpasyahan niya. Kahit tumanggi ka pa Luna, kukunin ko kita. CEO Dizon, malamig na tanong ng dalaga, pa-pressure mo ba ako? Malakas ang tawa ni Bill. Oo, at ano ngayon? Kaya ko, wala kang magagawa. Muling tumingin si Luna sa oras sa cellphone, walang imek, ngunit may lihim na plano. Little girl, ani Bill, kunwaring naglalambing matapos insultuhan siya, anong masama sa pakikipagrelasyon sa akin? Hindi ba't karamihan ng artista naghahanap din ng mayaman sa huli? Sabihin mo, ilan ba ang mas mayaman sa akin dito sa Imperial? Habang nag-uusap ang dalawa, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa kanilang likuran. Bill Dizon, sinungaling ka, duwag na gago. Paano mo nagawang makipagkita sa haliparot na to sa likod ko? Isang babae ang pumasok ng hysterical. Akala ni Luna na si Lucas ang dumating, ngunit si Scarlett pala. Biglang natarante si Bill nang makita si Scarlett. Asawa ko, bakit nandito ka? Nagalimpuyo sa galit si Scarlett. May nagpadala sa akin ng mensahe na sinasabi mong nakikipagkita ka sa mangkukulam na to. Hindi ako naniwala sa una. Sino ang mag-aakala? Ang galing mo ha. Kagabi, nangako ka sa akin, at heto ka, nakikipagkita na naman sa kanya. Anong, may nagpadala sa iyo ng mensahe? Dumilim ang mukha ni Bill. Iisa lang ang nakakaalam tungkol sa pagkikita niya kay Luna, kaya ang tanging pwedeng nagpadala ng mensahe kay Scarlett ay, si Katie. Ang walang hiyang mangkukulam na yan. Sinabi pa niyang hindi niya sisirain ang kanyang pamilya at wala siyang hinihingi. Pero sa huli, nilero niya ang munting patibong na ito sa likod niya. Nakakainis ang mga babae.
Nagmukhang galit si Bill, pero kailangan niyang pigilan ang sarili at paliwanagan si Scarlett. Asawa ko, sa pagkakataong ito, talagang nagkamali ako. Napakabuti mo sa akin, paano ko pa mapapabayaan ang isang babaeng katulad mo? Sa pagkakataong iyon, sadyang hindi siya nahihiya at idiniin na kung hindi ako pupunta sa kanya, siya na ang hahanap sa'yo. Paano ko siya papayagang guluhin ka? Kaya napilitan akong pumunta. Ang mensaheng iyon, tiyak galing sa babaeng yun. Layunin niyang paghiwalayin tayo. Asawa ko, huwag kang mahulog sa patibong niya. Sa kanyang harapan, mahigpit na hinahawakan ni Lunais ang kanyang tasa ng tsaa, habang litong-lito siya at nanginginig ang mga labi. Ano nga ulit ang kasabihan? Mas mabuti pang maniwala na may mga multo sa mundong ito kaysa maniwala sa mga lalaki at sa kanilang mga salita. Ngayon, sa wakas, nakita na niya ito sa kanyang sariling mga mata. Kaya ni Bill na magsinungaling nang hindi man lang kumukurap, ngunit naniniwala pa rin ang mga tao sa kanya. Nang marinig ni Scarlett ang paliwanag ni Bill, agad na lamambat ang kanyang mukha. Ngunit bigla niyang ibinalik ang kanyang galit kay Luna. Walang hiyang babae ka. Una, inutusan mo pa ang manager mo para makialam. Ngayon, ikaw mismo ang nangahas na guluhin kami. Wala ka bang hiya? Bakit hanggang ngayon nakadikit ka pa kay Bill? Ang saya ba sa'yo na nakawin ang asawa ng iba? Dahan-daang inilapag ni Luna ang kanyang tasa ng tsaa at tiningnan si Scarlett bago magsalita ng mabagal. Pasensya na, pero talagang wala akong interes sa lalaking ito. Agad nagbago ang ekspresyon ni Scarlett, at kahit si Bill ay hindi rin mukhang masyadong masaya. Tumawa ng malamig si Scarlett sa mismong lugar. Ha, nakakatawa naman ang mga salitang iyan. Wala ka palang interes sa asawa ko. Sino pa ba ang gusto mong ligawan? Habang sinasabi niya iyon, muling bumukas ang pinto at may pumasok na isang tao. Isang lalaki ang pumasok, naka-gunmetal gray tuxedo at may itim na Amerikana sa ibabaw. Para bang umuulan sa labas. Ang buhok at balikat niya ay natatamaan ng mga tubig ulan. Ang kanyang mukha, na parang poker face, ay tila mas nagyayelo pa kaysa sa panahon. Na nagdudulot ng hindi sinasadyang pangangatag sa sino mang tumitig sa kanya. Nang makita kong sino ito, muntik nang mabilawkan si Bill sa kanyang laway. CEO, Ford. Akala ni Bill na may nakikita siyang halusinasyon. Ang taong pumasok ay siya palang si Lucas ng Force Group, ang taong matagal na niyang gustong makausap ngunit sa loob ng maraming buwan ay walang nangyari. Paano nangyari ito? Kahit na tila hindi ka panipaniwala, hindi niya kailanman magkakamali sa pagkilala sa mukha ni Lucas. Nabigla rin si Scarlett, sa loob ng isang taon niyang panunungkulan sa Glory World Entertainment, medyo may paghanga siya sa lalaking ito, ang isang alamat na tao. Nakita na niya ito minsang dumalo sa ribbon-cutting ceremony ng Glory World. Ngunit sino ang mag-aakala na makikita niya ang lalaking ito ng personal, at sa ganoong malapitan? Kabanata 350. Para bang ginugol ng Diyos ang ekstra oras para perpektuhin ang lalaking ito. Hindi lang basta walang iniwang bakas ang panahon sa mukha niya, mas lalo pa nitong pinatingkad ang alindog niya. Bawat taon na dumaraan ay parang dagdag lang sa charisma niya. Pinipigil ni Scarlett ang emosyon niya habang pilit nakikipag-usap. CEO Ford, bakit po kayo nandito? Ito ang room 18. Baka po nagkamali kayo ng pasukan. Ano man ang dahilan, hindi niya ito palalampasin, golden opportunity ito. Si Bill naman, agad nakalimot sa lahat at mabilis na ngumiti para batiin siya. Totoo ngang si CEO Ford. Who would have thought na dito ko kayo makikita? Actually, matagal ko na pong gustong pag-usapan yung development ng lupa sa East. Pero hindi pa siya tapos sa pagpapakilala, dumiretso si Lucas sa likuran niya na para bang hindi niya ito nakita. Nagkatinginan sina Bill at Scarlett, parehong shock. Kayo ay. Lumapit si Lucas diretso kay Luna. Nang makita niyang manipis lang ang suot nitong pulang sweater, kumunot ang noo niya. Malamig ang ekspresyon niya at marahan niyang tinakpan ng malapad na palad ang likod ng kamay nito. Bakit ang nipis ng suot mo? Excited na pinunasan ni Luna ang mga tubig ulan na hindi pa natutuyo sa buhok ni Lucas. Oh, umuulan na ba sa labas? Hindi pa noong dumating ako. Ma'am, tumanggo si Lucas, bahagyang lamambot ang ekspresyon niya nang maramdaman ang init ng maliit na kamay sa ilalim ng palad niya. Sa sandaling iyon, tulala sina Bill at Scarlett. Ano bang nangyayari? Si Lucas, at ang D-list na female celebrity na to. Paano nagkaroon ng connection ang 2 taong to na wala namang kahit anong relasyon? At hindi pa basta relasyon, mukhang seryoso pa. Biglang nakaramdam ng takot si Bill, habang si Scarlett naman ay puno ng pagdududa, halatang may mali talaga. Bago pa sila makabawi, may biglang naalala si Luna at kumapit sa braso ni Lucas. Humarap siya kay Bill at sinabi, "Alright, sweetheart, nakalimutan kong i-introduce ka kay CEO Dizon ng Primewave Estate. Siya yung nagsasabi na mistress niya ako." Nanlaki ang mata ni Bill sa takot, at natulala si Scarlett. Si Lucas ay parang nanlalamig na ice sculpture, at bawat salita niya ay parang tumutusok sa balat ni Bill. "Girlfriend ko ang mistress mo." Pagkarinig noon, muntik nang mapaluhod si Bill sa sahig. Girlfriend, ni Lucas Ford. Ang babaeng to, girlfriend pala ni Lucas Ford. Sira ba siya para gawing mistress ang babae ni Lucas Ford? At higit sa lahat, bakit naman kailangan ng girlfriend ni Lucas na maging mistress ng iba? Kahit sabihin niya sa iba, magmumukha lang siyang baliw.
Doon na na-realize ni Scarlett kung ano talaga ang nangyari. Hindi niya inakalang may relasyon pala sina Luna at Lucas. Kaya pala sinabi ni Luna kanina na hindi siya interesado kay Bill. Kung ganun, imposibleng si Luna ang mistress ni Bill. So bakit nagsinungaling si Bill? Sa sandaling iyon, tuluyang naintindihan ni Bill kung sinong tao ang na-offend niya. Hindi na niya naisip kung naroon pa si Scarlett. Namutla siya at dali-daling nagpaliwanag. Misunderstanding to. Malaking misunderstanding. Impossible, sagot ni Luna. Inamin mo na sa social media post mo. Tinag mo pa ako. Yun ay pagkakamali. Mali ang natag ko. Miss Windsor, pakisuyo naman, sabihin niyo kay CEO Ford na hindi, na paano ko naman kayo magagawang gawing mistress ko. Kumurap si Luna. Explain what? Inamin mo nga. Hindi na nakapagsalita si Bill. Ngayon niya tunay na naramdaman kung ano ang pakiramdam ng mabagsakan ng malaking bato sa sarili mong paa. Puno siya ng pagsisisi. Bakit siya napakawalang swerte? Gusto lang naman niyang mag-frame ng isang babae at ang babaeng napili niyang pagtripan ay girlfriend pala ni Lucas Ford. Hindi ba't single ito mula noon? May chismis pang ang bakla raw siya. Bakit bigla na lang may girlfriend? Sinira nito ng tuluyan ang plano niya. Gaano man siya kay Aman o ka-powerful sa Imperial, wala iyon kumpara kay Lucas. Kahit na anong anggulo, wala talaga. Wala na siyang nagawa kundi sumuko. Mahina niyang sinabi, Miss Windsor, kasalanan ko ang lahat. Hindi ko alam na kayo ang girlfriend ni CEO Ford. Sobra ko kayong na-offend. I-delete ko na ang post at maglalabas ako ng clarification. Sasabihin ko na nagkamali lang ako sa pagtag. Then, everyone will be happy. What do you think? Everyone will be happy. Sobrang inosente naman niya. Bukod sa inililigtas ang sarili niya, gusto pa niyang itago ang tunay niyang mistress hanggang ngayon. Mapait na natawa si Luna at tiningnan si Scarlett. Tag the wrong person. Masisilap mo ba talagang na wrong tag mo ang mistress mo pati manager ko ng sabay? Sa tingin mo ba maniniwala ang tao, CEO Dizon? Arroganting sagot ni Bill, no one will question my credibility. Don't worry. Hindi na nag-aksaya ng oras si Luna at diretsong sinabi, i-announce mo kung sino talaga ang mistress mo at aminin mong sinadya mong i-frame ako, then I'll forget about this matter. Miss Windsor, don't try to challenge my limits. Nag-iba ang ekspresyon ni Bill at mabilis na tumingin kay Scarlett na parang nakakita ng multo. Kapag inamin niya, hindi niya kailanman maipapanatili ang bata ni Katie. Damn it, girlfriend lang naman daw ni Lucas Ford ang babaeng to. At sino ba nakakasigurong magtatagal sila? Actress lang siya, sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Oo nga't hindi siya kasing lakas ng pamilya Ford, pero malaki pa rin ang posisyon niya sa Imperial. Lumakas ang loob ni Bill habang hinihimas ang sariling ego. Hindi na niya pinansin si Luna at lumingon kay Lucas, mayabang na nagsalita, women know nothing about business. Mag-usap tayo, CEO Ford. What do you think of my plan? Mutual benefit naman ito. Sinadya pa niyang tumigil sandali, saka tiningnan si Luna ng may pagbabanta. Kung pipilitin niyo talaga ako, hey. Pinaghirapan niyang abutin ang estado niya ngayon. Kahit si Lucas, dapat marunong ding rumspito roon o yan ang akala niya. Habang nakangisi ang demonyo niyang ngiti, nanahimik lang si Lucas. Biglang sumigaw si Scarlett, puno ng galit, Bill Dizon. Hayop ka, niloko mo ako, nagsinungaling ka na naman. Sino yung babaeng yun? Bakit mo siya itinatago? Dear, please calm down. Sa bahay na lang natin pag-usapan to, okay? Hindi dito sa harap ng iba. Hindi na mahanap ni Bill ang tamang excuse. Plano na niyang maghanap ng ibang babaeng ipambabato dahil hindi na pwedeng si Luna. Hindi niya kailanman pwedeng ilabas si Katie. Habang abalang-abala siya sa pag-iisip ng bagong plano, tumunog ang phone niya. Tumatawag ang vice president ng kumpanya. Sinagot niya, iritado, ano ba? Pag-uwi ko na lang ha. Bumagsak ng todo ang shares ng company. Impossible yan.